Ave María Purísima, sin pecado son concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tuwing nila po ang unitin mong mga gamot ng kulang barang at sanib. Spiritual warrior, manggagamot. Sa aking pong pagbibigay ng unti-unting pag-aaral sa kaalaman sa gamot ng espiritual. Pero hindi po ako nagtuturo ng kapangyarihan, kaloob ng isang banal na espiritu sa tao dahil di naman po ako Diyos para magtanga nito. Siguro po bilang isang divine healer, akin lang pong panuntunan at tuntunin na ginagampanan sa Diyos ay pamahagi sa tao, sa pasyente, ang pananalig sa Diyos, ang iyong pananampalataya na may gawa. Yan po sinasabing pertud ng salita at gawa. Kailangan meron tayong kolektibong, positibong gawain sa ating buhay para wala pong mangyayaring masama sa atin. Kaya po ang pagsanib ng masamang espiritu ay dumidepende po sa iyong mga gawain. Personal man ito o panghayag man ito. So kayo po ang gumagawa ng dahilan para kayo ay makulam o magawa ng masama ng isang tao. Pero kung ikaw may pananalig sa Diyos at pananampalataya sa Diyos, pwede mong itama ang mali o kung ang negatibong pangyayari sa iyong buhay ay magiging positibo basta meron kang sapat at tamang pananampalataya sa Diyos. Sa Diyos po kasi wala po tayong katuwiran. Wala kang dahilan para mga tuwiran na siya ang mali, ako ang tama. Hindi po natin pwedeng pangunahan ang Diyos kasi siya lahat ang nakakaalam kung ano ang meron ka, kung anong tama ang ginagawa mo, kung anong maling ginagawa mo. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyong lahat, mga pasyente ko, at ganun din po sa mga gustong lumapit sa mga spiritual healer. Kayo po ang may tangan ng iyong buhay. Kami po ay gumagabay lamang sa iyong mga gawain na dapat niyo po unawain. Yun po tinatawag na paggabay. Tingin ko po sa mga nag-aaral, yung mga paggabay. Ang lahat ng magagamot ay mayroong gabay. Hindi po gabay ng teacher mo nung high school, no? Iba po yun. Iba po yung teacher nung high school, nung elementary ka paggabay. Siguro maliit ka, sila ang gumagabay sa iyo. Iba rin po yung gabay na sinasabing professor mo sa college. Iba po yun, ha? Wala po tayong pilosopong usapan para maunawaan po natin kung ano ibig sabihin ng paggabay. Bilang isang manggagamot, ako po ay may gabay na nasa aking tabi, na nagsasalita sa akin kung anong akin dapat i-mensahe sa tao. Nakakatakot naman itong manggagamot na to, sabi ng isa. Ewan ba? Kung ikaw'y naniniwala o hindi, nasa sayo yun. Kung naniniwala ko o hindi, karapatan mo yun na huwag kang maniwala at huwag kang makinig. Po, ang aking pong pagsasalaysay ay nagaganap sa aking buhay pang sarili. At ito po ay share lang bago ako nag-isang manggagamot. Hindi lahat tayo ay nagkaroon ng pagkakataong maging manggagamot. Tulad ng aking mga pasyente, gusto ko mag-aral ng panggagamot. Hindi po yan ganun kadali. Si Tuwing Healer po ay hindi nag-aaral ng panggagamot. Ito po sadyang kinaloob sa akin sa mga bagay na nangyari sa aking buhay. Mahirap pong gampanan to, pero kailangan ko pong gampanan para ma-assure ko kung bakit ako ng isang manggagamot. Yung paggabay, mula maliit hanggang sa ako lumaki, hanggang sa nagkaroon ng kasalanan sa buhay. Hindi naman po lahat ng tao ay perfecto na walang kasalanan. Pero tanggapin mo ang kasalanan mong ginawa sa Diyos. Sa Diyos po hindi sa tao. Sa Diyos tayo nagkakasala, hindi po sa tao. Kaya kung hihingi po tayo ng tawad, doon po tayo sa Diyos humingi ng tawad.
Kasi ang Diyos mapagpatawad yan. Kung ikaw ay humingi ng tawad sa tao at hindi ka pinatawad, wala tayong magagawa dun. Pakiramdam niya yun eh. Pero pag sa Diyos ka humingi ng tawad, papatawadin ka niya. So, paano natin puputulin yung ibang tao na ayaw magpatawad? Kalimutan mo na lang siya. Kasi sadyang ganun talaga ang buhay sa sanlibutan. Sana yung unawaan po natin ang paggabay ng Diyos sa ating buhay. Kasi pag hindi tayo nakinig sa gabay ng Diyos, puro puot, galit ang mananatili sa iyong puso hanggang sa makagawa ka ng negatibong pangyayari sa iyong buhay. Meron akong mga ginagabayan na mga sundalo ng ating lipunan. Lagi kong sinasabi, kung makinig ang may pandinig, nasa Biblia po yan na makinig ang may pandinig. Lagi kong sinasabing, ang sumunod ay mapalad, ang hindi sumunod ay wala akong magagawa. Wala po akong religion na pinapanigan, ikaw man ay iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, ang dami po kasi ngayon mga religion. Katoliko, Protestante, wala po akong pinapanigan o kinikilingan kung tama sila o masama sila, ang paniniwala nila kung tama o mali. Wala po ako doon. Out po tayo doon bilang isang manggagamot. Kaya po, bilang paggabay at naniniwala sa aking kaalaman bilang isang spiritual healer, sinasabi ko nga po sa inyo, mga pasyente ko, ganun din sa mga lumalapit. Nasa gitna lang po ako. Pag kayo lumapit sa akin, sabi nga ng Diyos, kung siya ang pinag-usapan natin, nasa gitna siya. Sasabihin mo sa akin, ang kapitbahay mo may kasalanan. Ang sasabihin mo sa akin, pisang ko, yung ganito ko yan. Wala po ako dyan. Ang Diyos po kasi nakikinig sa ating pag-uusap. Pag sinabi niya po sa akin ng banal na espiritu na kumakatawan po sa aming panggagamot, walang lihim na hindi po nabubunyag sa amin. Kung bakit ka nagkasakit, kung bakit ka may kulang, kung bakit ka may barang, kung bakit ka mayroong mabigat na karamdaman ngayon. May mga pasyente na kinasal at hindi kinasal. May nauna, hindi kasal. Pero may pangalawang ikinasal. Pero yung nauna, walang saysay. Mali po yun. Ang tungkulin mo sa Diyos ay pag-ibig na banal. Yan po ay banal na kaloob na sa atin ng Diyos. Yan po ay gabay ko sa inyo. Para hindi po kayo magkamali. Hindi po ito usapan na kinasal ako at hindi ako kinasal. Hindi po yun ang usapan. Gabay ko po sa inyo ay tama. Kung bakit ang iyong asawa ngayon ay namamayat na, kung bakit ang asawa mo ay may aswang na sa likod, kung bakit ang asawa mo ay may karamdaman, hindi dahil sa kinunam siya o nakulam siya o ano pa man. Maaari ito ay nagmumula sa mali-mali mong pangunawa, mali-mali mong gawain. Paano ito babaguhin? Physically, spiritually. Lalo't ngayon alam mo na. Ako po ay isang manggagamot sa espiritu. At ako po ay nakaranas ng kalungkutan sa aking buhay. Ako po ay namatayan. Namatay na ang aking ina na nag-alaga sa akin sa mahabang panahon. Meron akong tinahak na hindi niya gusto. Pero wala naman siyang magagawa. Dahil yun po ang gusto ko. Ganon din po tayong lahat. Kayo po gagawa ng iyong buhay. Hindi po ang nanay mo, hindi po ang magulang mo na gumabay sa iyo nung maliit ka. Ang gampanin ng isang ina, nagampanan niya ng tama. Ang gampanin, gawin mo ng tama. Ngayon alam na ng aking ina kung ano meron ako. At siya'y natutuwa sa akin. At siya'y nakikita ko spiritually. Wala man siya sa aking tabi.
Hindi ko man siya naaakap na tulad ng dati na tinatawagan ko kahit ayaw kong kausapin, pero ngayon lagi kami magkasama. Mahirap po ang tungkulin ng isang manggagamot kung wala ang Diyos sa iyong puso. Sabi kasi ng mga pasyente, sabi po ng manggagamot, mas malakas daw po ang Tuesday tsaka Friday sa panggagamot. Kaya po ang mga pasyente ng ibang manggagamot Tuesday and Friday. Sa Diyos po, walang araw na hindi malakas. At tandaan po niyo yan kung nasa Diyos ka. Yun po ang pagtitibay ng iyong pananampalataya. Kaya nga po, nung mapanahon ng aking ina ay nasa 50-50 status, naiyak na lang po ako mag-isa sa sarili ko. Kasi aalis na po siya sa katawang tao niya, na matagal niya ang ginamit for 82 years. Siyempre po, parang makina po yan eh. No? Parang motor. Nasisira din po yung makina. Nasisira din po yung likido na pumapasok sa ating katawan, natutuyuan din naman yan. Pero anong mabisang dapat gawin? Magdasal ka. Para sa ikalawang buhay mo, alam mo kung saan ka pupunta. Kaso po, mga kapatid, ang hirap magdasal, na totoo lang po. Yung aking ina, ibibida ko lang po sa inyo. Nung ako po ay nasa time na ilang days lang siguro po. Hawak niya po ang Santo Rosario. Nagdadasal siya. Ang sabi niya po sa akin, ano ba ang kasalanan ko sa Diyos? Bakit ako pinapahirapan? Pero alam niyo po, nakita ko sa hating gabi, babantay po ako sa kanya. 1:00, 2:00, 3:00. Hawak niya po ang Santo Rosario. Nagdadasal po siya. Minsan nga po sinasabi niya sa akin, anak, ano ba sa liwanag? Tatawa po kami na aking kapatid. Kasi nakakalimutan po siya. Hindi niya na po yung misteryo ng mga hapis, liwanag. Ang gagawin niya po sa negative mong pangyayaring yun, tatanungin, gigisingin niya po ako. Anak, ano ba yung sa liwanag? Ibig sabihin, sa negative situation, nagagawa niya pa magtanong kung ano yung nasa misteryo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko po niyayabang sa inyo. Marami pong may third eye dyan. At marami pong mataas ang antas ng kanilang spiritual. Kita na po nila ang aking ina kung nasaan. Kaya po, naiyak po ako. Dahil po, sa kabila po ng kahirapan, nasa tabi po talaga siya ng Diyos. At kasama ko po siyang nanggagamot sa aking buhay. Kasama ko po siyang gumagabay sa akin. Kita ko po siya. At kasama ko po siya sa gamutan, spiritual. Kaya po sinasabi ng mga gagamot at sinasabi ng ilan na nananalangin na tayo, gabayan niyo po ako. Paano po kung yung namatay na ina, namatay na ama at kamag-anak ay wala sa liwanag at nasa dilim? Paano kanya gagabayan? Yan po yung mataas na antas na hindi matatarok ang sino man, liban lamang sa kinalooban ng Diyos na mataas na antas ng matalas sa kaisipan. Yan po ang hindi alam ng tao, ang paggabay ng mga banal na espiritu sa tao. Pag po tayong pilosopo, ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Sasabihin ng iba. Hindi po. Siguro po sa dinanas na buhay sa community standard na tinatawag ng Diyos sa atin. Meron din po yan sa computer. Meron din po yan sa ating Facebook, community standard. Nagampanan mo ba ng tama ang tungkulin mo sa Diyos ng panahon na ikaw ay nabubuhay? Kasalanan, dulot ay kamatayan. So, sa kahuli-huli ang sandali, lalo di kayo naka-wheelchair na, natawag mo ba ang Diyos ng Panginoong Hesukristo na yung tagapagligtas? Gumawa ka ba ng sakripisyo para sa Diyos?
Yun po yung aking paggabay po sa inyo. Maglaan ng oras, araw, debosyon para sa ating Panginoong Jesucristo, para sa ating kaluluwa na maging maayos pagdating ng panahon na kailangan niya nang bawiin ang kanyang katawang hiniram mo sa iyong buhay. Kaya po yung ating katawan ay banal. Huwag po natin basosin. Lagyan mo ng pakaraming tato sa kanyang katawan para manalig ka. Hindi po yan. Kailangan may kolektibo kang gawain positibo para sa Diyos. Kaya nga, sa akin, inaarang na grupo, ang paggabay ay mahalaga sa tama at hindi sa karahasan na pinapasok ng masamang espiritu sa iyong isipan. Kapagpalang araw po muli sa lahat, tuwain hilo po ang inyong hito mong manggagamot ng kulang, barang at sanib. Spiritual warrior, manggagamot. Mapagpalang araw po sa lahat.